Mas maraming flights ang pwede magbiyahe sa Philippines at Singapore. Opo. Okay, Mr. Joseph, ano po bang kahulugan sa inyo ng Open Skies Policy at bakit po ninyo ito tinututulan? Yung Open Skies Policy, talagang open talaga yan at saka walang restriction. Pero ang hindi namin tinututulan lang yun, ang tinutukontra namin is hindi yung ginawa ni President Ramos na Executive Order 219 na sinasabi ni Sekretaryo. Ang tinututulan namin ay yung Executive Order 500 na ginawa noong panahon ni GMA na ang grupo nila, ang Freedom to Fly Coalition, ang gumawa. Ano po ba yan? Tapos ginawa nila, tapos na-amendohan ng 500A, tapos yung 500B. Ang 500B nagsasabi na hindi lang between Singapore and Philippines ang open tayo. Hinahayaan natin, because of this order, for Singapore Airlines pumunta sa Clark. At mula sa Clark, kumuha ng Filipino passenger papuntang Amerika. Tapos, pwede rin nila, sila rin, pwede pa rin sila punta sa Clark at tumuloy ng Japan at Korea. Ang atin, teka muna, ang Open Skies dapat dito dahil para mag-asawa between Singapore and Philippines tayo. Between ako at saka Amerika kami naman yon. Between I and Korea, between Koreans and Filipino. Pero pag pinasok mo itong executive order na pinupush nila, na executive order 500B, ay malabo ito, masyadong one-sided ito kasi ang dayuhan pupunta lang dito hindi para magdala ng turista. Hindi para pumick up ng pasahero. Kasi it's very simple. They are come here because if there is a market, they will come. So it is the market that's dictating. Ngayon, kung merong any airline, may approval tayo sa ngayon. Any airline, maski pumunta sila ng 100 lipad dito kada araw, magdala lang sila ng turista, walang problema. Ang problema, kunyari sinasabi nila, frequency, maraming biyahe, maraming dayuhan. O sige, pag-aralan natin, tingnan natin po ang Hong Kong. They have more than 16 flights a day. Now, pagsakay mo sa aeroplano, sino nakikita mo? Dayuhan, Inche o Pilipino? 85% Pinoy. Tatay na Singapore. Pagsakay mo na, sinong Pasahero? Pinoy. Pagdating sa Middle East, na 82 flights a week. Ang lalaking mga airline yan. Anong mga tao niyan? Pinoy. Nasaan yung mga Arabiano? Ang ibig sabihin, tayo na nasa Department of Tourism, tayo na nasa industriya, tingnan natin na ayusin natin muna yung imahe ng ating bayan. Ayusin muna natin yung peace and order. Hindi pwede yung pinapatay yung mga pinapatay ang mga media people. Ayun na nakikita nila. Ito muna, sir, ang sinasabi niyo po, hindi makatutulong yung Open Skies sa pagdadala ng turista rito, kundi yung pag-resolve sa ibang problema natin. Sapagkat yung imahe, ikaw kunyari biyahe sa isang lugar, hindi mo isipin yung airline, iisipin mo ba maganda pa yung lugar na yun? Masaya ba ito? Meron tayo. Yun ang gagawin natin. Tamo dapat, pag-aralan natin ito, magsama-sama tayo, iayos natin, at gawin natin ang turismo to be the #1 industry in the Philippines. Hindi yung Open Skies. Secretary, gano'n ba talaga yung proposal ninyo na magiging taga-pick up lang ng pasero? Binanggit po niya, Singapore Airlines, punta na sa Chicago Airport, pick up ng pasero, diretso Amerika. Gano'n po ba? Alam mo, hindi naman nangyari yun eh. Nung may EO 500, between Singapore and the Philippines lang nangyari. At ang nangyari, dahil sa polisiya ng EO 500, dumami ang mga pasahero sa Clark. No? Noong 2003, nung 10,000 lang ang mga dumaan sa Clark. 2006, 500,000. At yung two-way traffic lang yun. Dumating yung mga low-cost carriers. Ang Clark ngayon, ang hub ng mga low-cost carriers gaya ng Cebu Pacific, Tiger Air, Air Asia. Alam mo, yung pamasahe doon, $50 lang, pwede ka na pumunta sa Kuala Lumpur o sa Singapore. Kaya, maganda yung patakaran ng EO 500 dahil murang-murang ngayon magbiyahe. Yung mga estudyante, pwede na magbiyahe sa Singapore, pwede na lumakbay. So ito po ay ipapatupad na ng Pangulo, ng Pamahalaang Aquino. Kailan po? Well, yun ang sinasabi ni Presidente ngayon. Kasi nakita niya, nung nangyari sa Bali, bago naging tourism destination ng Bali, mga 30,000 lang ang mga pumupunta doon. Dahil yung kanilang airline, Garuda,
ay medyo mahina. Opo. No? Hindi nila kayang dalhin yung mga turista doon. Ang hiningi ng tourism minister ng Indonesia kay President Suharto, sabi niya, sir, mag-open skies lang tayo para sa Bali. Ano mo nangyari? Dumami ang hotel doon, dumami ang turista, naging 3.3 million ang turista doon. Ganon ang epekto ng open skies sa Bali. Yun ang tinatawag na pocket open skies. Ganun din po ba ang modelo